Po, sir. Okay, so start na tayo. So, roots of equation. So, kahapon, ang ating diniscuss is introduction to numerical method, numerical analysis. So, for today, we will be discussing about roots of equation and how to solve roots of an equation using methods. So, what is our learning objectives for this topic? So, at the end of this module, it is expected that the students will be able to define the different root finding techniques in finding the roots of algebraic and transcendental equations. Number two, analyze the different bracketing methods in finding roots of equation. Number three, illustrate the different open methods in finding roots of equation. And for number four, apply the knowledge of root finding techniques. So for today, we will be discussing graphical method and uh, bracketing method only. So yung open methods natin, it will be for our next meeting next week. So dalawang method muna yung i-discuss natin ngayon ha. So proceed tayo. What is a root of an equation? In general form, the root of an equation can be expressed as f of x is equal to 0 or y is equal to 0, where x is the root of the equation f of x. So graphically, ang hinahanap natin when we say roots of an equation is the x along the x-axis. Yung nag-i-intersect sa x-axis na x. Kumbaga, sa point, ng hinahanap natin ay ito. Actually, si y is 0 eh. Kung ano yung nag-intersect sa x-axis, ito yung hinahanap. Roots of an equation. Okay? So, these are an example of graphs. We can see for the first figure, it has no solution. Bakit kaya siya no solution? Again, we are looking for roots of an equation which can be found along the x-axis. Since itong graph na to or yung linya ay hindi dumapo sa x-axis natin, wala siyang roots of an equation. So, no solution to. Hindi dumapo dito sa x-axis natin, wala na siyang solution. So, next figure tayo. Unique or one solution only. Ano yun? Ibig sabihin, dumapo siya sa x-axis pero isa lang yung tumama. So, ang mga example niya, yung mga linear, So, mga example is y is equal to x plus 2, o y is equal to x squared, y is equal to 3x squared, mga ganun. Yun yung mga isa lang na tumatama sa x-axis. Ano naman ang ibig sabihin ng multiple solutions? Ibig sabihin niya, yung dalawa ang tatama along the x-axis. Okay? So, ano yung mga example niya? Mga sine, cosine, tangent, cotangent, cosecant, secant. Yung mga graph na ganyan. Yan, natatama dito, dito, dito. Ganun yung mga multiple solutions. So, numerical methods, roots of an equation, how do we solve for it? So, meron tayong iba't iba, no? So, first, graphical method, bracketing method, and open method. Tapos, under ng dalawang method na to, meron pa sa kanilang sari-sariling method. So, hindi lang isa. Pupunta muna tayo kay graphical method sa pinakauna. Actually, graphical method is the simplest method in finding the root of an equation. Siya yung pinakamadali. Kaya siya yung pinakamadali. Kasi from the word itself, graph, igagraph lang natin para makuha yung roots of an equation. So, magpa-plot lang tayo ng points. Igagraph lang natin. Idodrawing lang natin. Makukuha na natin yung root. Ano? However, it can only provide a rough approximation. So, hindi sa pag-graph natin, ibig sabihin, through observation lang yung paghanap natin ng roots. Kunyari, ganito yung line natin, ito yung root of an equation. So, ginraph natin, paano natin makukuha? Through observation lang.
observe yan, no? Through observation lang. Kung ano yung nakikita natin sa mata, kung saan siya tumapat. Ano? So, ibig sabihin, rough approximation kasi sa tingin lang natin kinukuha yung roots or yung solution. Okay? Oh. Ano ba yung steps para makapag-graphical method tayo? So, here are the steps. So, step 1, given the function f of x, substitute all the given values. So, for step 2, substitute different values of x, ibig sabihin, tayo ang magbibigay ng value ni x, para makuha ang value ni f of x or ni y. Wait lang. Sir, nawalan po kayo ng sounds. Wait lang. May pumapasok lang sa class. Ayan. Okay. Nasaan na tayo? Dito, pakinig ba ako? Malinaw ba? Yes po, sir. Okay. So, tayo yung magbibigay again ng values ni x para makuha ang value ni f of x or ni y. So, once na meron na tayong values, actually, mas maganda may table tayo eh. Gagawa tayo ng tabulated form. Magtatabulate tayo para mas madali nating ma-graph to make it easy for us. So, after having the values of x and y, we will graph the values and observe where the function crosses the x-axis. So, again, kunyari, nag-graph tayo, ganyan. Sa plot na to, tayo magbibigay ng values ni x para makuha yung value ni y, i-graph natin isa-isa. Ganyan. Tapos, once na nag-graph natin, titingnan natin kung ano yung tumama sa x-axis. And siya yung root. Yun yung sagot. Yun yung hinahanap natin. Okay? So, para mas malinaw sa inyo, gamitin natin sa example. Ito, diniscuss natin to sa kahapon, sa introduction to numerical method. So, sa uluhin nyo na yan, na formula na yan. Sir, bakit po may minus velocity na dito? Kasi nga, ang sabi natin, in general form, f of x is equal to 0. Hindi ka? Itong formula na to, equal siya sa velocity. So, paano natin mai-equate siya as 0? By subtracting both sides ng velocity. Kaya nagkaroon ng minus velocity sa dulo. So, ganun lang, So, again, sorry, wait lang. Again, example number 1, use the graphical approach to determine the drag coefficient, which is C. So, ito, needed for parachutists of mass having a mass of 68.1 kg to a velocity of 40 meters per second after free falling for 10 seconds. The acceleration due to gravity is 9.81 meters per second squared. So again, pag hindi given si gravity, automatic, since nasa Earth naman tayo, 9.81 meters per second ang gravity. So given to, given to, given to, given to, given to, alin lang ang hindi given? Si C lang, So again, tayo ang magbibigay ng value ni C. Tayo yung maggagawa ng sarili nating tabulated form. So, example dito, we are given. So, isulat muna ang mga given para mas madali. Before we start, substitute lang yan. Substitute. Sinubstitute lang dito. Once we have substituted all the givens to the formula, we will now be giving our own value of C. So, tayo yung maglalagay ng value ni C dito sa formula na to. So, dito sa example na to, ang binigay niyang value ni C is 4. So, substitute mo lang dito yung 4. Then, calculator lang. Calculate lang.
lalabas na yung sagot. Which is, pag sinubstitute yung 4 calculator, lalabas 34.19. Once na nakuha na natin, ito si X, ito si Y, i-plot na agad natin para hindi tayo malito. So, plotting the points, ito yon. Ito yan 4, 34.19. Next, para safe, we will be giving the value of C na 5. 5 ang ilagay natin na value ni C. Bakit? To be more precise sa graph and to be more accurate. Huwag natin gagawin yung 3 lang kasi mahihirapan eh. Baka mamaya ang graph natin, ganyan. May straight line na. Mga ganyan. So, to be safe, 5 yung kukunin na points. So, sa next na binigay niyang value ni C is 8. Again, substitute lang uli dito yung value ni C, which is 8. We will be getting the value of Y, which is f of C, 17.712. So, again, pa-plot lang ulit. 17.712. And so on and so on. Hanggang may makuha kayong 5 values. So, once na may makuha na kayong 5 values, lagi nyo tatandaan, yung graph nyo is dapat lampas dito sa x-axis natin. Bakit? Bakit kaya? Kasi, paano kung hanggang dito lang? Pwede naman siya, pwede naman hanggang dito lang. Pero magagamit kasi natin tong graph na to sa susunod nating topic, sa susunod na method. Paano kung 2 method pala yung paggamitin sa inyo? Di magagraph ka ng panibago. Magpa-plot ka pa ulit. So, mas maganda if lampas nyo sa x-axis yung graph nyo. Okay? So, once meron na tayong values, ang step 3 is to plot the values in a graph. Since na-plot na naman natin, anong sunod na? Sunod na dyan yung observation na pagkuha ng root. Titingnan na natin kung saan dumapo kung saan siya nag-intersect sa x-axis. Dito sa plot na to, in-assume niya when y is equal to 0, lang to. Through observation hindi nyo isosolve. Through observation sa pamamagitan lang ng mata. So, observation niya, 14.75 yung x. Okay? Walang sinolve dito sa pagkuha nito. Tiningnan lang dito. Tiningnan lang gamit lang yung mata. That is graphical method. Yun lang. Ganun lang yung graphical method. Tapos na agad. Pero, once may nakuha tayong values, titigil na ba tayo doon? Hindi pa. Kasi nga, observation lang yung ginawa natin. And according to step 4, kailangan nating i-validate. So, mag-checking tayo kung tama ba yung nakuha nating value. Kung tama ba to. So, paano natin i-check? By substituting it only to the formula. Diba sabi natin, ang general form ng f of x is equal to 0. So, dapat pag sinubstitute nyo yung approximated value na nakuha nyo sa tingin dito sa letter C na to, dapat approximately equal siya sa 0. Okay? Gets ba? Katulad nito, sinubstitute nila dito yung 14.75 na nakuha natin dun sa graph through observation. And ang lumabas is 0.1. Na kapag ni-round up natin dito as a whole number, it is approximately equal to 0. So, itong 14.75, tama na siya. Pwede na yan. Malapit na yung sagot na yan. Okay na yan. Pwede na yun. So, tama ka. Or pwede naman, in another way, yung formula na ito. Yung hindi natin minusan both side ng velocity.
Yun nga lang, kailangan equal siya since ang ating velocity na given is 40 meters per second, kailangan malapit yung sagot. Okay? So, ganun lang itong graphical method. Napakadali lang, simple lang. Ano? So, before we proceed sa bisecting method, sa bracketing method, may tanong ba sa graphical method? Nagets ba ng lahat? Huwag kayo mahihiyang magtanong. Yes po, sir. Okay, so proceed tayo sa bracketing method. Ano? So, bracketing method, these methods deal with the fact that a function typically changes sign. Typically changes sign, ano ibig sabihin? So, ibig sabihin, may positive and may negative in the vicinity of a root. These techniques are called bracketing methods because two initial guesses for the roots are required. Ano? As the name implies, this guess must be bracketed or be on either side of the root. Ayan, on either side of the root. Ibig sabihin, katulad ng sa graph, kunyari ito yung root natin. Kailangan pagkukuha tayo ng point on either side of the root. Isa positive, isa negative. So the particular method described herein employ different strategies to systematically reduce the width of the bracket and hence home in on the correct answer. So, ano yung incremental search method natin? If you have observed in the graph of our function, the f of x are changing signs whenever it crosses the root. So, dito, sa function ng x upper and function ng x lower, yung isa is positive, yung isa is negative. Ano? So, ganun ang pagkuha ng ating x lower and x upper. Ano? In general, if f of x is real and continuous in an interval of x lower to x upper, and the function of x lower and the function of x upper have opposite signs, that is f of x times f of xu is less than 0. So, paano natin masasabi na may root ang equation natin, na, ang napili nating points? Paano natin masasabi na dun sa gitna ng points nating nakuha, may root sa gitna? May root by using this formula. So, ano tong f of xl? Yung f of xl is tong formula na to. Ano? Sasubstitute mo yung value ni c, then makukuha mo to, given naman to, ito at ito, makukuha mo to, makukuha mo yung x, f of x lower. Then, yung isang value naman para kay x upper, makukuha mo yung value ni fx upper. Na kapag minultiply mo yung dalawa, dapat less than 0 para masabi natin na ano, na may root yung napili nating points. May root sa gitna nilang dalawa. Ano? So next, bisection method. Bisection method, isa yan sa mga bracketing method natin. Under ng bracketing method siya, which is alternatively called binary chopping, interval halving, or Bolzano's method. So yan, tatandaan nyo yan. Minsan kasi sa problem, ang sinasabi, using binary chopping, using internal halving, using
Hello? Nawala pala yung presentation. Ano, saan tayo natapos? Saan yung huli natin? Nawalan ata ng internet dito sa faculty. So, saan yung inabutan nyo? Doon po sir sa bisection method po. Dito sa slide na to na? Hindi pa po sir. Hindi pa po. Hindi pa. Dito? Diba? Opo, sir. Yes po. Ako, nawawala ng internet sa faculty. Di ata nagbabayad si BSU. So, again, ulitin ko to. Bisection method, meron siyang alternative name, which is binary chopping, interval halving, or Bolzano's method. So, sa problem, minsan, ang sinasabi, solve for this problem using binary chopping, interval halving, or Bolzano's method. So, tatandaan nyo kung ano yung mga iba pang tawag sa mga method natin. Kasi hindi malimit, bisection method lang yung sasabihin. Minsan sasabihin niya is itong alternative name niya. So, bisection method is one type of incremental search method in which the interval is always divided in half. If a function changes sign over an interval, the function value at the midpoint is evaluated. So, the location of the root is then determined as lying at the midpoint of the subinterval. By subinterval, we mean by the x lower and the x upper within the sign changes occur. Yung sign changes occur, ang tinutukoy doon is yung y, yung value ni y sa x lower at yung value ni y sa x upper. Which means dapat yung isa is positive, yung isa is negative. The process is repeated to obtain refined estimates. Okay? So, pupunta na tayo sa next slide, which is the steps for bisection method. So, choose a lower x and an upper x guesses for the roots such that the function changes sign over the interval. Again, yung sign na tinutukoy is yung sign ni y. Hindi ni x yung sign ni y. This can be checked by ensuring that para makuha again, kung may root yung napili mong x lower and x upper is to multiply both. Multiply mo lang yung y nila. Yung y ni x lower at yung y ni x upper, multiply mo. Kapag sila ay less than 0, meron siyang root. Yung napili mong x lower and x upper, merong root saan? Sa gitna. Okay? So, step 2, an estimate. Once na meron na tayong napili na x lower and x upper na merong root sa gitna, we can now determine for the x root. X root is determined by x lower plus x upper divided by 2. So, ganun lang. So, step 3. Sa tingin nyo ba, titigil na tayo dito pag nakuha natin si x root? No, hindi pa. Meron pa tayong evaluation na mangyayari. So, make the following evaluations in subinterval. In subinterval, the root lies. If x lower and times f of x root is less than 0, ibig sabihin yung y ni L at y ni R na nakuha natin, pag pinag-multiply, multiply mo yung dalawa, kapag less than 0, we will be using this. Kasi ito XR1 lang. So, may panibagong XR2. Kapag less than 0 or greater than 0. Kapag greater than or pag less than, or greater than 0, may panibago tayong X root na kukunin. And kapag naman less than 0 nga, papalitan natin si XU na XR. So, ang mangyayari, kung itong XR1, may nasolve na tayong XR1, minultiply natin yung y niya sa y ni XL, and less than 0, papalitan natin si XU sa sunod na XR2. Yung XL, retain siya, plus X upper, which is equal to, ito na. Which is equal to XR1. Divided by 2. So, mayroon ditong iterative process na nangyayari. So, kailan tayo titigil? Kailan? Once na
nakuha na natin yung y ni L multiplied by y ni R kung saan ka man tumigil sa R. Pag nagkaroon tayo ng approximately equal to 0, terminate na the computation. Titigil na tayo dun. At kung ano yung nakuha mong XR, yun na yung root ng problem. Okay? So, yun yung steps. So, para maintindihan nyo yung steps, gamitin natin. Again, sa example. Yung example natin is yung example pa rin sa graphical method. Ganun pa rin yung given. Same mass, same velocity, same time, and gravity. Ganun pa rin. Ganito pa rin yung formula. So, tandaan nyo to. Kasi gamit yan. So, solution. Guess two values of the unknown. In this case, C. That gives the values for f of c with different signs. Using our values from the graphical method, we could use 12 and 16 as our interval. Therefore, x root lies at the midpoint of the interval. So, bakit 12 and 16 yung ginamit natin? Sa tingin nyo bakit? Balikan natin yung tabulated form ni graphical method. Dito sa tabulated form ng graphical method, ito yung x, ito yung y. Ipili tayo ngayon ng isang positive na y at negative na y. Okay? At yun yung ating x upper and x lower. So, ganun lang. So, balik tayo dito sa example. So, x root is equal to, again, x lower plus x upper, divided by 2. Substitute lang natin, 12 plus 16 is equal to 14. 12 plus 6, is equal to 14, galing dito. So, get the product. Kukuhanin na natin yung values ni y. Since ito, nakuha na naman natin, sa graphical method, kuha na natin. Itong 14, yung y ni 14, paano natin kukunin? Substitute lang ulit si 14 dito. Sa-substitute lang natin yung 14 sa C. Where C is going to be 14. At makukuha na natin ito. Okay? Si y, makukuha na natin yung y ni root. YR1, kumbaga. So, once na may nakuha na tayo, anong sunod? Multiply natin yung y lower times yung y root 1 natin. Multiplied both. Yan function ng 12 times function ng 14 is equal to, diba? Actually, ito is 6.114. 6.114 yan. Yan yung nasa graphical method natin. 6.114 times, sinubstitute natin tong 14 dito. Nakuha natin is, calculator lang naman yan, 1.611. Once na may value na tayo, multiplying it, and we will get the product of 9.85. So, 9.85 yung product niya. It is greater than 0. Greater than 0 siya. So, ibig sabihin, balik tayo dito sa step na to. Pag greater than 0, set x lower as x root. Since the product is greater than 0, use case B. Set x lower equal to x root. And return to solving a new XR. Yan yung tinatawag na iterative process. Babalikan mo. Babalik ka sa step 2 ulit. Mag-solve ka ulit ng ganito. Tsaka ng ganito. So, solve mo ulit ito and ito. Okay. So, step 3. Ayun na nga. Bumalik tayo. Set XL is equal to XR. Since meron tayong X upper na 16, retain lang yon. Ang papalitan lang naman is 14. As lower, yung X lower natin, which is magiging 14 na. Okay? So, XR is equal to, ganun lang ulit, 14 plus 16 over 2 equals 15. May panibago na tayong XR, which is XR2 na. Anong sunod? Titingnan ulit tayo, mag-i-evaluate ulit tayo ng product ni X lower and
x root. Gamit na to. Ano? Ito na yung gamit. Kanina, 12 and 16 yun. 12 and 14 kasi ito kanina yung root. Ngayon, ang root naman is 15. And yung lower natin is napalitan, naging 14. Ano? So, ganun lang. So, get the product of the y lower and y root 2. Check the conditions. So, ganun ulit. Substitute lang tong 15 sa formula na to. Lalagay nyo lang yung 15 dito sa c. Ganun lang ulit para makuha yung value ni y. Then, ayun na. Check the condition. Titingnan nyo lang ulit kung approximately equal siya sa 0. Eh sir, malapit na to sa 0 ba't hindi pa dun tumigil? Bakit nga ba? Kasi, tingnan natin. 1, kapag ni-round off natin dito, ano siya? Negative 1. Ano? And negative 1 is less than 0. So, hindi pa pwede. So, tuloy pa rin. Since the product is less than 0, use case A. So, papalitan naman natin yung x upper ni x root kasi less than 0 eh. Kanina, greater than 0. So, ang pinalitan natin is x lower. Ano? Ngayon, mas maliit na siya sa 0. So, ang papalitan natin is x upper. Ano? Then, return ulit tayo sa gantong formula. Babaguhin lang natin si x root. Gagawin lang natin si x upper. Gagawin lang natin siyang x root na na-solve natin previously. Ito. Okay? So, kukuha na naman tayo ng panibagong x root 3. Ano? Which is, dito sa case na to, na-solve natin is 14.5. Okay? So, tuloy-tuloy yan. Ulit yan ng ulit hanggang sa makuha natin is approximately equal to 0. So, laging ganito. Kukuha tayo ng ganito. You can repeat the process until you reach a point where the value is accurate enough to satisfy your need. So, mahaba pa yan hanggang sa mapaabot mo sa 0 or approximately equal to 0. Kung saan pag ni-round off ang whole number dito, 0 siya. Okay? Gets ba? So, yun yung ating bisecting method. So, may questions ba dito? Before we proceed. Hello? None so far po. None so far pa naman. So, termination and criteria and error estimates. So, ito, meron tayong way para malaman natin kung kailan talaga titigil, kung kailan tayo dun sa pinakamalapit. Kung kailan pwede na tumigil talaga. Bukod sa pag-round off na approximately equal to 0, merong ganito. So, approximate percent relative error. Nasa first handout nyo yan. Nandun yan sa introduction to numerical analysis. Last slide yan. So, saan siya nga equal? It is equal to current It is equal to current. Ang nakalagay doon sa handout nyo una is current approximation minus previous approximation all over current approximation. Approximation lang tong mga to, So, XR new, which is the current approximation minus previous approximation, which is the old. So, yun lang yun. So, may ganito tayo. May ganito tayong nakuha, approximate percent relative error. Saan natin ito gagamitin? It is to determine kung kailan tayo i-stop because we have a pre-specified stopping criterion which is normally set at 0.5%. So, kapag hindi giniven to, automatic 0.5% agad to. Okay tayo dun? So, kung ano yung masosolve nyo dito, kailangan less than 0.5% siya. Okay? Para malaman natin kung kailan tayo titigil sa bisecting method din. So, example 3, using bisecting method, solve the previous problem. Use the stopping criterion as 0.5%. Use approximation relative error as, ito yung formula, to compute for the error.
So, the result of the first two criterion. So, di ba, dun sa XR1 natin na nakuha sa bisection method is equal to 14, while the X root 2 is equal to 15. So, substitute lang natin dito, substitute lang itong dalawa. Yan. The result of the two is 6.667%. So, yun. Di ba dun sa bisecting method natin, hindi pa tayo tumigil? Hindi tumigil kasi yung product ni f of x lower and product ni f of x root 1 is not yet approximately equal to 0. Kaya hindi tayo tumigil. Dito naman, 6.667%. So, hindi pa siya less than 0.5%. Kaya, hindi pa rin tayo titigil. Looking at the result, we need more iteration. Until we reach the 0.5% criterion or stopping criterion. So, ito yung tabulated form. So, ilang iterations yung naganap bago nakuha itong less than 5%, 0.5%. So, 6 iterations. So, again, slower na pinili natin kanina is 12, x upper which is 16, na nakuha natin ng x root which is 14. Paano nakuha? X root again is equal to x lower plus x upper over 2. Para nakuha to. Sir, bakit wala pang approximation error dyan sa katapat ng iteration 1? Bakit blanco to? Kasi wala pang previous na approximation. Ito pa lang yung x root 1 natin. Kaya ito, blanco pa to. Wala pang laman to. So, pagdating naman sa iteration 2, ganun, di ba? Nakuha natin is greater than yung fx root 1 times fx lower, it is greater than 0 kanina dito sa iteration 1 sa bisection method. So, pinalitan natin yung x lower. Kapag greater than, papalitan si x lower. So, kukuha ulit ng x root 2, yung katulad sa kanina, nakuha natin is 15, and ito na nga, yung approximation relative error. Nakuha natin dito. Tapos, hindi pa siya less than 0.5%. So, isa pang iteration. Ganun lang. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa makakuha tayo ng less than 5%. Iba dun sa nakuha natin sa bisection method, hanggang dito lang tayo. Hindi pa yun tapos. Kasi kung i-multiply natin yung fxl dito sa iteration na to, which is 14, yung yung function of 14 times function ng 14.5, hindi pa yan approximately equal to 0. Ang sagot pa dyan is 1 point something something. Tama, i-round off natin, hindi pa rin siya 0. Kaya tutuloy pa. Tuloy ng tuloy. Hanggang maging approximately equal to 0 yung sagot natin dito sa part na to. Hanggang sa maging 0. Dito naman hanggang sa maging 0.5%. Okay tayo doon? So, naman to? To? Yan yung tinatawag nating magnitude of error, which is equal to ET. Nandun din to sa previous lesson natin, which is equal to true error over true value times 100%. So, tong true value? Paano nakuha? Ang true value, makukuha natin dito sa formula na ito. Seset lang natin si f of c as 0. Tasin lang natin to. Okay? Para makuha yung true value. So, gm over c times 1 minus e negative cm d. Ay, sorry, hindi pala al since si v, minus v.
Iseset lang natin to as 0, then shift solve para makuha si C. Given to, given to, given to, given to. Okay? Makukuha na natin yung value ni C. Yun yung true value. Okay tayo doon? Once na may true value na, substitute lang dito, ay paano naman tong true error? Again, nasa previous lesson natin, kung saan ang true error is equal to true value minus approximation. Ano tong approximation natin na to? Ito. Ito. Ano? So, ilalagay lang natin yan dito. Ito is na-solve natin. Ito ay ito. Na-solve, which is na-solve din natin. Makukuha na natin si magnitude of error. Pero ang tinitingnan lang naman talaga dito ay ito. Ito lang yung mahalaga. Yung magle-less than 5% sa magnitude ng approximate error. Okay? Okay ba tayo doon? May tanong ba dito sa lesson na to? Before we proceed ulit? Go. Wala naman po, sir. Okay, so proceed tayo sa false position method. So although bisection is a perfectly valid technique for determining roots, its brute force approach is relatively inefficient. So ibig sabihin hindi talaga hindi ganun ka-effective ang bisection method compared sa false position method. No, so false position method is an alternative based on a graphical insight. So, dito sa false position natin, may graphical insight tayo. May gagamitan tayong graph para mas madaling makuha yung root. A shortcoming of the bisection method is that in dividing the interval from x lower to x upper into equal halves, no account is taken of the magnitude of function x lower and function ng x upper. So, for example, dito, if the function x lower, ito yun, if the function x lower is much closer to 0, meaning y equals 0, mas malapit, kung mas malapit daw to, kesa dito sa x upper natin, then the root is closer to xl compared sa x upper natin. So kita naman dito sa graph na to, na mas malapit yung x root sa x lower kasi mas malapit yung x lower natin sa y equals 0. Okay? So false position method. An alternative method that exploits this graphical insight is to join the f of xl and f of xu by a straight line. So pagdudugtungin natin yan. Yung points na naganap, pagdudugtungin natin para makabuo tayo ng triangle. And sa pamamagitan ng triangle na to, madiderive natin yung formula na to, which is f of xl over x root minus x lower equals to f of x upper over x root minus x upper. Since equal naman to sa dito, ibig ko sabihin ay yung ratio nila equal. Yung ratio ng triangle nito is equal sa ratio ng triangle nito. Okay? So, ano yung roots of the function? Paano sinosolve yung roots dito sa false position method? From this formula, na-derive natin to. So, ito na lang yung tatandaan nyo. Hindi na kailangan tandaan to. Dinerive na natin, ito na lang yung tatandaan para mas madali. So, to solve for x root, we have x upper minus the function of x upper times the quantity x lower minus x upper all over the function of x lower minus the function of x upper. So, ano yung steps natin in using false position method? So, katulad ng sa bisection method, yung y ni lower times y ni upper should be less than
0. So again, positive, negative dapat yung pagkuha ni y. Para may masabing merong may root sa gitna nila. An estimate of the root is determined by x root, which is equal to, again, yung formula na to, which was previously discussed. Ganun lang. To determine the x root. For step 3, evaluation ulit. And like sa bisection method, parehas lang sila. Kapag less than, ang papalitan is x upper. Kapag less than 0, yung y lower times y root. Kapag less than 0, papalitan lang ulit is x upper. Kapag naman greater than, ganun din, katulad sa bisecting method, ang papalitan is x lower. So, mag-iiba yung value nito, or kaya naman nito, or kaya naman nito. So, ganun. So, kapag kailan ulit titigil? Kapag approximately equal siya sa 0. We can now terminate the computation. So, example number 4, ganun pa rin yung problem. Kung ano yung problem natin sa graphical, bisecting, ito pa rin yung problem. Yun pa rin yung given. So, let xl equals to 12 and xu to 16. So, bakit? Again, yung y ng 12, which galing sa graphical method, positive siya. Yung y naman ni x upper is negative. Kaya yan yung pinili natin. It should be both positive and negative pa rin. Katulad lang ng sa bisecting method. Ano lang yung pinagkaiba? Ang pinagkaiba lang nilang dalawa ay yung pagkuha ni x root. Pero dito sa false position method, mas accurate siya compared sa bisection method. So, first iteration. Sa first iteration, given na to, ito nakuha na natin sa graphical method. Pakita ko sa inyo ang graphical method natin. Ito na yun. Nakuha na natin. Ito. Nilagay lang natin dito. Ito nilagay lang natin dito. May y lower na may y upper pa. Given na to lahat. Substitute lang sa formula ng pagkuha ng x root. And we will have the value f x root. Calculator lang. Substitute lang natin. Input lang natin sa calculator. Makukuha na natin si x root. So, may nakuha na tayong xr1. May xr1 na tayo, which is ito. Titigil na ba tayo doon? So, para malaman, again, kukuhanin natin yung yr1 ni x root 1 using the formula uli ng f of c is equal to g m over c times 1 minus e raised to negative c over m times time minus b. So, substitute lang uli natin ito dito sa variable c para makuha ang f of c. So, once na may makuha na tayong yr1, i-multiply uli natin siya dito sa f of xl. So, y lower times y root 1 or f of x lower times f of xr. Kapag minultiply natin, yan, ang nakuha nating, di ba, sinubstitute na natin yung x root. Ito yung, ito yung nakuha. Kunyari, sinubstitute natin ito dito sa c. Ito yung makukuhang value kung ika-calculator nyo. Pag nakuha na natin, minultiply natin sa yl, multiply both, the product is negative 1.5376, which is less than 0. So, nga uli ang rule? Kapag less than 0, papalitan natin si xu. Mangyayari kay xu, magiging xr. Okay? Nakakahabol ba? Gets ba? Class? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. So, wala pang tanong ha?
So, XL natin dito sa second iteration is 12. X upper natin, kasi nga less than 0 siya, ano? Less than 0, pinalitan si XU. Ilagay natin ito dito. Ganun lang ulit. Ano? Hindi naman nagbago yung X lower natin, so ganun pa rin yung YL natin. 6.1139 pa rin or 6.114 doon sa graphical. Dito naman sa X upper natin, mag-iiba na to. Again, substitute lang ito dito sa saan? Dito. Ano? Substitute lang para makuha ang value nito. So, X root, ganun pa rin ang pagkuha. Ano? Yung formula na ito. Ito pa rin yung formula niya. Okay? So, substitute lang. Meron na yun ito. Given naman lahat yan hanggang sa may makuha tayong value dito. So, meron na tayong XR2 which is 14.8. Sige nga, ibigay nyo nga sa akin ang YR2 or function ni XR2 kung naintindihan nyo. Ano yung ano niya? YR2 niya dito sa XR2. Sige nga, calculate nyo. Calculate nyo. Tatawag ako ha. If naintindihan. Si Mr. Christopher Ambulo. Nandyan ka ba? Mr. Christopher Ambulo. Sir. Hintay lang po. So, ano yung... sige, cool. Take your time. Again, ang given na ito ha. Kung hindi nyo nakita, ang given is... Oops, sorry. Velocity is 40 meters per second. Time is 10 seconds. Mass is 68.1. Ano po? Gravity, 9.81. Again, ang formula is C equals to G over C times 1 minus E raised to... Oops, nawala ng susulatan. Negative C over M T minus 40. Ay, minus velocity pala. Sa substitute lang to dito, ano, sa C natin. Sir. Negative 0.0271918725 po. Ano yan? 0 point, negative 0 point 0271. yan, negative 0.0271. 271. Ano? 18. So, hindi. Sige. Okay na yan dyan. Okay na. So, i-multiply ngayon natin to. Itong value na negative 0.0271 sa YL, which is ito. Anong sagot kapag minultiply doon? Times it is equal to ano? Pag minultiply to dito, tsaka to, negative 0.1657.
Ano? So, kapag ni-round off dito, ano siya? Pag ni-round off, approximately equals sa 0. So, pwede na tayong tumigil dito. So, ito na yung sagot. Ano? Ayan, wala. Yun na. Pwede na tayong tumigil. So, ganun yung false position method. Ano? So, may questions ba tungkol sa false position method before we end our class? Kasi wala na tayong time. Wala po, sir. Walang questions. So, naiintindihan naman ha. Expect ko na naintindihan nyo kasi wala naman kayong questions. So, if wala nang questions or clarifications, class dismissed na. Ano? Thank you for attending. So, yun lang.